Magandang araw po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon ito si Alice Goho, yung ginawa niya ho kahapon doon sa sa Senado kung saan pinaglaruan niya, pinaikot-ikot niya etong mga senadores, Jinggoy nga di ba? Pilit na ibinubuking na etong boyfriend ni Alice Goho na itinatanggi naman niya, ibang pangit pala maging jowa si Alice itatanggi ka pag nagka-lechi-lechi. At hindi ni Alice, lahat ng mga may kinalaman sa kanya, talagang pilit niyang pinoprotektahan. Pero, ah, ah, sabi ni Alice, may mga detalye po siyang ibibigay sa kanila, pero through executive session. Ito naman po yung aking tanong, ba't hindi niyo man lang pinagbigyan sa executive session? Pero pinayagan niyong magsulat sa papel. Di ganun din yun. Di ba? Because the purpose po ng executive session ay malaman ninyo ang detalye na sasabihin niya na ayaw niyang malaman sa labas because of security matters. Di ba? Tama rin naman po sa isang banda si Alice doon na, Your Honor, ang Senate investigation po, ang hearing na to ay natatapos. Pero, yung banta po sa aking buhay, yun ang punto niya ron hindi po ito natatapos. Pagtapos ng lahat ng ito, sabi niya, nandun ka naman sa PNP, sabi mo, you feel secured. Nung makita mo si Secretary Abalos, o nandun ka sa most secured place. Okay po, ganito, nasa PNP Custodial Center siya. Lahat ng kaso na lilitisin laban sa kanya, nandun siya. Ngayon, pag dinala na po siya sa Women's Correctional, diba? Paano na ngayon yan? Doon po siya mapapatay. Okay? Yun ang ibig sabihin ni Alice. Ngayon, dapat, ito para sa akin, sana pinagbigyan na lang nila. Hindi na nila inintindi yung kanilang pagkapikon. Di sana naka-extract pa sila ng information. Diba? Tapos paglabas nila, bigla nilang sabihin kung sino. Kala ko nga kahapon, babasahin na nila yung babasahin na nila yung pangalan ng tao na isinulat Diba? Pero hindi nila binanggit. Pero kilala po ito ni Jinggoy Estrada kung sino po ang tao na yon. Ngayon, I wish you classmates you could help me out with this. Sino po? Who's that person? Holders of 5 different passports. Sabi nga binanggit ni Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, holder ito ng iba't ibang mga passports Diba? Binanggit niya kung ano ng mga bansa. Kayo po ba? May naalala po ba kayong naibalitang ganun? Na holder nito? Ang alam ko po, na mayroong ganyang klaseng tao na holder ng 5 different passports. Ito po kung doon nagkakamali, ito sina Michael Yang. yung yung tao na yan. Isa ko na kasi nabalitaan yan sa isang pagdinig na wanted rin siya sa iba't ibang mga lugar. Tapos may holder siya ng different passports. Kaya nung marinig ko yung kay Jinggoy, si Michael Yang yan ang tinutukoy niya. At sabi nga ni Alice, yun daw po yung nagbabanta sa kanya. Now, if that is Michael Yang, connect the dots. Diba? So ito, anong na-reveal doon sa Quadcom? Yung pera ng Pogo, I believe that was the Pogo in Porac, diba? Ay ginamit doong pera kasi isa sa mga operator nito, I don't know, but I forgot kung ang kapatid ni Michael Yang ang isa sa operator doon sa Porac Pogo o doon sa Bamban Pogo. Pero ito naman po kasing mga to, magkakakonekta to Kumbaga, extension ng Porac Pogo, yung Banban. So, kung saan sabi ni Alice, hindi ako nagpaparenta lang ako ng property. Yun ang claim nila Pero, pagdating doon sa mga operational details, sa mga documents na na-recover, nandun yung mga pangalan nila, mga signatories sila. Diba? So ako po, pagka ganyang Michael Yang, sino ho ba yan si Michael Yang? Hindi ba yan yung economic advisor ni dating Pangulong Duterte? Tapos yan rin yung sangkot doon sa Farmally. Daming kinasangkot ang mga kabulastugan dito. So isa ho talaga tong malaking sindikato. Tama ho si Trillanes. Ngayon, my point here is napakalaki pong impormasyon itong pwede sanang matuklasan nila. It's like a bomb. Then through that, they can connect the dots. Diba? Pero bakit po? Why they tried to withhold? Diba?
Si ano, sino ba yung nag-approve dito? May nag-approve na sa kanila ng executive session. Pero merong nag-oppose. Bakit nag-oppose pa? Oh, Di ako naniniwala na walang Pilipinong tumulong para makalabas kayo sa Pilipinas. ako rin po, hindi rin po ako naniniwala. Di ako naniniwala na walang opisyales ng gobyerno na tumulong sa inyo. I remind the resource persons and the body na ang right against self-incrimination ay hindi isang mahiwagang anting-anting para makaiwas sa napakasimpleng mga tanong ng Senado. Correct. Kuwahuaping, wag mo na kaming tuluyang insultuhin. Pero na lang po ay may inulat na sinibak na ang presidente. Pero BI lang ba ang involved? At sino-sino exactly sa... Okay. Bakit naman yung BI lang, yung hepe lang ng Bureau of Immigration ang sinibak? Ang kasalanan ng BI ay nakaka-PI. Kasi parang nung araw na yon, nalaman niya na, 14 pa lamang, correct me if I'm wrong, with the date, according kay Boying alam na niya na wala na si Go sa Pilipinas. Pero anong petsa niya sinabi? Parang 2 days after lang niya ito sinabi kay Boying. So, yun po yung kanyang kasalanan. Dapat po talaga rin siyang masibak doon. Pero, bakit siya lang? Di ba? Ano ba yun? Panakiputas? Ito yung sinasabi ko palagi. Yung mga hepe-hepe na ina-appoint ng presidente, yung mga political appointees, mga kapatid. Ito po ang nalalamon ng sistema pag wala akong paninindigan. Di ba? So, sino po yung lumalamon sa kanila? Ang gumagawa po ng sistema, yun pong nasa bureaucracy ng ahensya ng gobyerno, katulad ng Bureau of Immigration. Yung Pastillas Gang o Pastillas Boys, diyan, sabi nga ni Boying, panahon ni Duterte, tagapasok yan ng mga incheck na walang dokumento. Panahon ni BBM, itong mga incheck na to, ang tagapaglabas ng mga checkwa, ng mga incheck na wanted. No. So, nandun pa rin ang Pastillas Gang sa immigration. Bakit hindi po kasi nila maintindihan na sana nga makarating sa ating Pangulo na dapat po ang ating ang bureaucracy po ay i-privatize. Okay? I-privatize. Ibig sabihin privatize, yung management sa kanila na lahat po ng mga yan ay magiging contractual employees. Good for 6 months. Pero renewable. Tapos, meron din naman pong regularization after 6 months. Magkakaroon po ng, di ba, first 5 months, tapos magkakaroon ng 6 months, ganyan para probationary. Pag naka 1 year na po yan in total, magiging regular employees. However, lahat po sila dapat subject ng performance, di ba? Meron po silang KPI o yung Key Performance Indicator. Ito yung target nyo, ito yung target mo. O, kailangan mahihit mo yan, mamimit mo yan buwan-buwan. Pag hindi, then magkakaroon ka ng infraction. Pag paulit-ulit ang infraction mo in 3 consecutive months, wala ka talagang kwenta, terminate kahit regular ka pa. Diba? Pag na-terminate, hindi babayaran ang separation pay. O, pag hindi ho tumino lahat ng mga government employees natin, yung mga nasa bureaucracy, naiiwan pag-alis po ng isang administrasyon. Diba? So ngayon po, ang nangyari na to, tinanggal ni PBBM, ito pong BI commissioner. Bakit po yun lang? Yung mga pastillas nandun pa rin. Diba? So kumbaga, kinonsinti lang po natin ang mga taga-BI. So yung mga yan, tuloy pa rin ang ligaya ng mga yan. Ilan pa hong wanted sa Pogo? Ilan pa hong wanted na dayuhan na may mga kaso dito sa Pilipinas na papupuslitin ng mga yan. Diba? Hindi ho sapat na na-determine na kung saan po ang exit area o exit airport ng mga yan o yung exit ports ng mga pinatatakas nila. Ang pinaka-importante po rito, malaman at masibak din at makasuhan ang mga taong involved sa ganyan. Paulit-ulit na lang Paulit-ulit na lang yan.
Di ba? BI. Paano ang liability ng Coast Guard kung umalis nga siya sa isang yate? Alam nyo, sabi niya sa Manila daw po sila sumakay ng yate. Eh, alam nyo kung saan ang may mga yate rito sa Manila Yacht Club. Di ba? O, pwede na doon pa lang, info na yan. For me, that's enough eh. Di ba? Napapanagot na yan, matitrace na yung date niyan. Na anong yate ang umalis. Di ba? Saan ito pumunta? Di ba? Makikita na ng Coast Guard yan. Mapapanagot na rin ang mga sangkot yan sa Coast Guard. Kung inosente sila. Di ba? Malalaman po yan. Paanong involvement ng local governments? Yun. Sabi ni Sen. Robin ng ating National Police. Kung local governments, inamin na po ng staff ni Mayor Kalugay na siya ang naghahanap ng notary para sa dokumento that turned out to be Alice Guo's affidavit. Yun. Si Kalugay ang sinasabing boyfriend. Ito ho'y dating police na tirador. Ibig sabihin tirador yung magaling sa barilan na police. Okay, ordinaryong police dati yan. Diyan, taga Sual, Pangasinan. Yan yung kanyang jowa ni Alice. Pero for now, Guo Huaping is cited in contempt. She will be held in the PNP Custodial Center and the court will be informed that her presence will be required by the Senate for the continuation of our committee hearings. The OSAA, under the good General Angkan, will coordinate with the PNP for her turnover if she posts bail, turnover to the Senate, or once there's a final determination on the issue of jurisdiction of the court which issued the judicial warrant. Hanggang ay na, ibang-ibang itsura talaga ni Alice, ano? Ibang-iba na. Hindi ka magsabi ng buong totoo, Guo Huaping. Your contempt citation stands. Unlimited. At kung ikaw ay totoong natatakot para sa buhay mo, sa tingin ko, ang pagsasabi ng katotohanan, yon ang mas makakaprotekta pa sa'yo. Yes, oo. So, nang may lubos na pagpapasalamat sa lahat at sa aking mga kasama dito sa Senado, this hearing is suspended. Nagalit siya. Sabi na lahat ng assets ng gobyerno binenta sa private. Anong nangyari? Ang gobyerno, iyan, illegal privatization yan, Pogi. Hindi po magiging illegal privatization. Ang sinasabi ko po ron, na i-privatize yung management. Okay? So government pa rin po ang magiging under ng government yung mga ahensya. For example, BI o BI employees. Pero they will employ the services of a private human resource department. Katulad sa mga call center po. Alam niyo ba nasa call center mga efficient na empleyado? Bakit? Isa lang po yung goal namin doon. Perform. Maging the best sa aming trabaho. Dahil pag hindi po namin na-hit yung aming mga target na yan, yung sales target namin, kung nasa sales ka, kung ikaw naman ay nasa customer service, yung quality ng pakikipag-usap, ng pag-handle sa mga taong may problema na tumatawag, sa mga irate, pag hindi po namin na-handle yan ng magiging tama, nang naaayon sa aming patakaran, mawawalan mo kami ng trabaho. Hindi po ba maganda yun sa government employees natin? Di ba? So, hindi ho natin dapat problemahin dito yung unemployment rate. Okay? Kasi they don't deserve to work in the government. Tama po ba? Hindi po yan illegal. Legal po yan. Okay, so ito na nga, nagalit na nga. Going back, nagalit na si Rizzo Ontiveros. Sa akin lang kasi, sana ginawa nila ng paraan lahat na mapigan nila kay Alice ang impormasyon. Diba? Kung gaguhin na naman sila ni Alice pagdating ng executive session, sabihin ni Alice, Your Honor, nagbago pong isip ko, I changed my mind po eh. Baka po kasi patayin po din ako, baka po ganyan eh. Naku, total executive session po yan, walang camera. Diba? Walang camera doon. Walang ibang reporter. Walang tao sa loob na iba. Sila-sila lang. Ano po pwedeng gawin nila doon? Pwede nila pagsasampalin yan. Sampalin nila isang tarantado ka talaga. Pak! Diba? Tapos sikmuraan ni Jinggoy. Gago ka. Niluloko mo kami. Diba?
wag lang nilang mamarkahan, lagyan na ng tela, sabay sampalin sa mukha. Ginagago mo ba kami talaga? O, tapos tumawag kayo, hello, ito po yung dadaanan ni Alice, ipapasyal namin yan sa Quiapo. O ipapasyal namin yan sa Cavite. Hihinto kami sa ganitong intersection. Walang mga traffic enforcer doon ng ganitong oras. Abangan nyo na. Ito yung sasakyan na paglalagyan sa kanya. Di ba? I mean, i-reverse psychology si Alice. Torture ng utak. O, takot. Malalaman naman nila yan eh. Pag sinabi ni Alice na, Your Honor, narinig ko po yan. Okay lang po yan sa akin. Ibig sabihin, ginagago talaga kayo ni Alice. Pero, pag nanginig sa takot si Alice at nag-iiyak na, Your Honor, wag niyo po akong ipapasyal. O, di kumanta ka na. Ano pong kanta? Sabihin niyo na sa akin, sinong gusto niyong ikanta ko? Yung totoo, baliw. Di ba? Ibig sabihin, totoo po, valid po talaga yung takot ni Alice. Di ba? Doon lang yun eh. Dapat nga na ginawa nila yung kahapon eh. Doon lang ako nagulat nang may humarang doon sa pumayag na nga yung isa sa kanila na mag-executive session pero inoppose pa. Why? Okay? Bakit? Ay nako, alam yung mga politiko natin, baka ho, at saka kapansin-pansin na kumpleto yung Three Stooges kahapon. Nandun si Bato na nagagalit-galitan. Nandyan po si Bongbong Plastic na isa ho sa mga Bato, pabor din naman yan dyan sa Pogo. Di ba? Tapos narinig ko parang andun din si Robin Padilla. Yung nagbanggit ng, binanggit ni Risa kanina, DILG o local government. Sabi naman ni Robin, PNP. Diba? Ay nako, in aid of legislation, nang ginagawa ng mga yan is in aid of re-election. So, tayo na huhusga sa kanila. No more